nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po itong plunder. Hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo. Pansamantalang yan naman kanyang ginawa ngayong hapon dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta ron at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, ang balita kanina ay plunder case. Kapag ka plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata, Pinaghiwalay Jen, pala. sa Makati. Dito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Ibang division po. Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito isang division, pangalawa yung plunder, baka ibang division naman. Ayun. So, isa hong malinaw kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay ituhong kaso niya na may kinalaman sa graft. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senator Jinggoy ng kahit anong mga kaso, graft, plunder at kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon bigla naglabasan ng mga kaso nitong Senador Jinggoy Estrada na ang sabi niya ay maglalabas daw po ng warrant of arrest may kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama niyo po sa majority. Napansin niyo rin yata yun. Yes po. Marami nakapuna hindi lamang si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, at maging ako naman, alam na ninyo, di ba? Opo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po? Lahat ginagawa. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Ngayon, sure nga yan. Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Eh di sila na uli. Ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Nako, na blue ribbon. Doon lang tayo napupunta rito eh.
Doon lang tayo napupunta rito. So ang lunduban ng lahat ng ito, Sen, ano? Usapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo pa ba nakikita? Parang doon nga po ang punteriya. Pero teka lang, bakit? Ayaw nila na magpatuloy yun. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. Baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen. Tama po. Bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako. Balikan ko lang sa yung kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo yun. Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang ikakaso sa iyo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Antindi pala, Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, nakita mo ba naman, 9 na buwang singkad. Totoo. Ay kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Sa loob ng 9 na buwang singkad, Jen, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po naming mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Nako. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba?
mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw, narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? No, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Iyon. Oho. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, yun. Binabanggit natin sapagkat alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. No? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oho. Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oho. Tao ka lang naman eh. Oho. Ngayon, tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun. Kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya. Yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang hindi private pera funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo. Oo. Na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yan po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Mabigat, ano? Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito po, establish mo yun. Oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito diyan, ito yung sinasabi ko yan, nung mga panahon kailangan mong i-connecta. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya, mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian, talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang paper trail. Opo, ganyan, kasi plunder nga raw, kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito sa sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo.
Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi dyan ay 1 year before the election. So Yes isang po. taong singkat yun. Ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 okay? days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas. Opo, oho. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Teka Oo. muna, ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Opo, Bakit yun ito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang Oh. wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa sakin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Aha. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. nabigyan. Tingnan mo dyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa eh. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Aha. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Aha. Sa contribution dyan, ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Aha. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo Mukhang ba- test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oh, ng mga nagtatawan law eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption, doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project,
may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya naman, kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect bribery. Bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. Dahil sa opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga committees. Commission on appointments. Halos lahat ng kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon. No? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang noon. kalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung Commission on Appointments, Yan, isa pa yan. tinanggal din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta nung siya'y kakandidato ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso ng kalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan. Oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Asia. Pulse Asia. Lahat na po ng survey. Lahat na natin. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey, 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po. Yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera, ako nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics nung ako'y bata. Tsaka kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kukulela. Kundihado? Walang Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Talaga? Sabi sa akin nga ni Mike Defensor. Kaibigan ko yan eh. Isa yan sa tumulong sa akin. Oho. Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto kitang manalo talaga. Ba't naman hindi? Oo naman. Kaibigan niyo yan eh. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita ka mo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayun, oho. So, Kahit na siguro, di ba, Mike? Pagka ako nanalo, i-recommenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Noong mga panahon na, yes po. Pagkatapos may plunder ako, Jen. Dililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin
yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito, doon Jen. talaga uuwisin, Hindi ano? sila tumitigil araw-araw. Oho. Araw-araw, pati yung nangyari nung nakaraang huling araw, nang nag-walkout sila. Oho. So, yun, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Joel, Chis Chis Escudero. Escudero. Yan, oo. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Naku, marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo, baka madami Gagawin din. nila lahat Di yan. ba? Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, walang motivation para gawin to sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwali, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati ba yan, pati po ba yan hahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So, Ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po ay kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Oho. Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din kagaya yung assistant ombudsman, Clabano yata si yung Miko, pangalan. Opo, yung tagapagsalita niya. Oh. Hindi, hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan ay O anumang naapektuhan. impluensya na maibibigay O ninyo. ano bang impluensya na maaaring makapekto, hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Wala siyang may konekta. E paano mo nga kukonekta? Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, Opo. hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila makuha. Yun ang nagkamali sila. Ang bunga akala nila, kayang-kaya nila sa magitan ng pag-a-apply ng katakot-takot na pressure. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napagalaman talaga. Malakas din. May prinsipyo din yung mama, no? din itong taong ito. Kaya sabi ko kanil, bago ako umalis, pre, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Opo. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pagngako sa'yo. At mamaya, sasabihin ko talaga sa program. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Ayun. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Mabigat po itong mga pangyayaring ito. Sen, ano ha? Ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya eh. Parang gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin sila, ini-instigate, ini-explain lamang natin. Lahat kasi magkakatugma eh. Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang rules. Opo. Para sa ganon, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayo dalawa lang ngayon. Pero gustong-gusto niya halimbawang makihatid sa usapin na to, Yes po. pwede siyang mag-zoom. Di ba? Talagang ayaw na ayaw nila. Kung kinakailangang mag-walk out sila, wag lang matuwa. Kasi sila rin nagsabi, kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makasama, makapag-participate si Senator Bato. O ano nang masama? Senador naman yung tao, di ba? Bakit sila nung sila? Nung mga nakalipas na panahon. Halimbawa, ito si Ping.
pati sa Interparliamentary Union eh. Oho. Dahil sila yung nagpupunta ron. Alam mo yung Interparliamentary Union, ito ay world body. Ako nakapag-ano na rin ako ron eh. Oho. Nakapunta na ako ron, nakapag-attend ako ron. At mula yung mag-attend ako ngayon, kauna-unahan at kahuli-hulihan, nangako ko sarili ko hindi na ako mag-attend dito. Walang kakwenta-kwentang puro ano lang pala yun. Ganun ho ba? Puro ano lang, puro yung talagang parang publicity. No, pero naman ako naman dahil tinutupad ko ang tungkulin ko, may kwento ko lang ng konti. Yes po. Pinagandaan niyo mabuti. Merong 3 resolution kasi doon. Opo. Sabi ni GMA, kasi doon niya ako pinapunta, ako kasi lahat ng gagawain ko talaga siniseryoso Yes ko. po. Dinelegate ata kayo dun sen, no? Oo. 3 yung resolution. Opo. Isa lang ang natalo tayo, yung 2 na ipanalo ko. Alam mo kung bakit yung isa hindi ko naipanalo? Oho. Nalate ako kasi kinakailangan magpunta ka sa napakaraming ano Doon na pala kayo natalo, nalate na kayo, Pagkatapos, no? pag upo ko pa naman ganun, tapos na. Nagbotohan na Pero pala. yung watawat nila, yung banner nakaganon pa. Opo. Alam kong bumoto itong katabi ko. Oho. Ang katabi ko, Algeria eh. Oho. Teka muna, sabi ko, tapos na ba? Yes, kanya. Bakit ka ako tumaas against Philippines? Wala ka naman eh. Andito na nga ako eh. Nahuli ka, sabi niya eh. Doon lang ako natalo. Ayun, oho. Pero ayoko na. Dahil yung pagtatalo doon, parang ano lang eh. Parang pag-uusap lang na... Hindi nyo ba pwedeng i-delegate yan, sen? Ako na lang papuntahin nyo pag mayroong mga Interparliamentary Union meetings? Hindi ka siguro papupuntahin doon dyan. Kasi, bakit ka mo? Opo. Mas magaling ka sa kanila dyan. Yun lang. Baka hindi ka papasukin. Oho.